morning, Light Church. Tatayo po tayong lahat. Happy Sunday, everyone! I believe we are excited to worship and praise the Lord. Amen! Come on! Oh, this is good news. Oh, one more time we sing. Oh, this is good news. Oh, come on, we sing. Love that we can't earn, grace we don't deserve, far more than we'll ever understand. How great the burden, that feel certain, but nothing could stop what the Lord had planned. And now on this truth will forever stand. Come on, everybody, we declare, say, this is the gospel. Christ died for everyone. This is salvation, bought with His precious blood. While we were sinners, Jesus poured out all His love. Hallelujah! Everybody sing, this is good news. Whoa, this is good news. Oh, we can't contain it. We sing, I can't contain it, so I will proclaim it. This is the truth I forever sing. Our God is risen, Jesus is risen, and I believe. 1, 2, 3, say, this is the gospel. Christ died for everyone. This is salvation, bought with His precious blood. While we were sinners, Jesus poured out all His love. Hallelujah! Come on, one more time, we declare this true. This is good news. This is the gospel. Christ died for everyone. This is salvation, Lord, with His precious blood. While we were sinners, Jesus poured out all His love. Hallelujah! This is good news. Oh, this is good news. Thank you, Jesus. Come on, if you believe in your heart and confess with your mouth that Jesus is Lord, and if that is your prayer sa mga oras na to, why don't you raise up your hands? Let's sing all this together as a church, amen. For we believe that Jesus is the only way to salvation. He is Lord, amen. Amen. Come on, let's sing it out with all of our hearts this morning. Hallelujah. Sing. And I believe in my heart and confess with my mouth, Jesus Christ is Lord. Jesus Christ is Lord. Oh, He rose from that grave. There is power in His name.
Jesus did on the cross. Come on, we will not stop praising the Lord. Can we shout the name of our Lord and Savior this morning? Come on, everybody, shout the name of Jesus, 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 Jesus. Woo! Hallelujah, we praise your name, oh God. Come on, we sing. Don't want to stand there and shout your praise and walk away and forget your name. I stand for you and it's all I do. 'Cause there is none that compared to you. 'Cause all I want in this lifetime is you, Jesus. And all I want in this whole world is you, you, you. Say, tell the world that Jesus lives. Tell the world that, tell the world that, tell the world that He died for them. Tell the world that He lives again. Come on. Thank you, Jesus. We sing. No longer I, but Christ in me. Jesus the truth to set me free. How could this world be a better place? But by the mercy and by thy grace. 'Cause all I want in this lifetime is you, Jesus. 'Cause all I want in this whole world is you, you, you. Say, tell the world that Jesus lives. Tell the world that, tell the world that, tell the world that He died for them. Tell the world that He lives again. Tell the world that Jesus lives. Tell the world that, tell the world that, tell the world that He died for them. Tell the world that He lives again. Come on, church. Let's declare His praise this morning. Are you ready to sing this song for God? That we're gonna declare the truth of His salvation. Amen. We sing. Come on, we'll tell the world about you. Come on, we'll tell the world about you. Come on, church. One more time, we say, come on, we'll tell the world about you. Come on, we'll tell the world about you. Come on. Woo! Come on, we'll tell the world about you, Jesus. Come on, we'll tell the world about you, you, you. Tell the world that Jesus lives. Tell the world that, tell the world that, tell the world that He died for them. Tell the world that He lives again. Come on. Tell the world that Jesus lives. Tell the world that, tell the world that, tell the world that He died for them. Tell the world that He. Come on, church, one more time. Come on, we tell the world about you, Jesus. Come on, we tell the world about you. For the last time we sing. Come on, we'll tell the world. We'll tell the world about you, Lord. Come on, we'll tell the world about you. Come on, shout, Jesus. We praise your name. Come on, mailalakas mo yung palakpak mo para sa ating Panginoon. We praise your name, Jesus. Thank you, Lord. Amen. So dito praise and worship pa lang, ramdam niya na yung presence ni Lord and you want more of Him. Amen? Amen. Let's start our Light 60. Let's greet one another po sa lugar po na ito.
isang maganda at mapagpalang umaga po sa ating lahat, Light Family. You know what po? It's always been so nice to see each and every one of you this morning. Kaya naman po sa lahat ng excited to worship the Lord this morning, sabay-sabay po nating i-bring out ang ating loudest clap of praise for Jesus. Amen. Maraming salamat, Light Family. We can all take our seats. Ayan. Grabe po Light Family. Praise God because it's Sunday again, meaning another opportunity for us to worship and honor the Lord as one community. Amen po ba? Amen. Ayan po. And last Sunday po, we've talked about the fatherly leadership that impacts the next generation. Can you turn to the person beside you? Sabihin mo, partner, present ka ba last Sunday? Amen. I believe po marami tayong natutunan, marami sa atin ang natuto, mga tatay at leaders na repentant at willing magbago, tama po ba? At mga leaders na handang magtapat. Amen po? Amen. And I believe po that if we have this kind of leaders today, ayan, tunay nga na may pag-asa ang bansang Pilipinas. Amen po ba? Amen. Kaya naman po, muli palakpakan po natin si Lord sa lahat ng ginagawa niya sa ating bayan. Amen. Maraming salamat po. Thank you so much, Light Family. And now, moving on, before we dive into the Word of God this morning, allow me to take this opportunity to welcome our new friends and first-timers this morning. Meron po ba tayong new friends and first time this morning? Pwede ko po ba kayo imbitahang tumayo? Sige po, tayo po tayo. Ayan, palakpakan naman po natin sila. Alright, to all of our new friends and first-timers out there, maaari, meron po dyan nahihiya pa tumayo. We would love to say that we are more than happy to have you this morning. Maraming salamat po for spending this Sunday with us. And I believe that this is not an accident kung bakit po kayo nasa lugar na ito. And meron pong i-prepare si Lord just for you this morning. Kaya naman po, to all of our new friends and first-timers, please stay for a few minutes after the celebration because our Light Connect team would love to have a quick welcome huddle with you. And of course, meron po kaming prepare na small gift just for you. Muli po, to all of our new friends and first-timers, welcome home sa inyong lahat. Pwede po ba natin silang muling palakpakan? Amen. Maraming salamat, Light Family. This time naman po, of course, we would love to acknowledge as well our second-timers. Ayan yung mga nakasama natin last time as first time at ngayon ay nagbabalik. Pwede nyo po bang itaas ang inyong mga kamay? Ayan, taas po natin yung kamay natin. Alright, palakpakan naman po natin si Lord sa buhay ng ating mga second-timers right there sa likod. Meron din po kaming prepare na token of appreciation just for you. And ako po ay naniniwala na ang inyong pagbabalik says a lot of things sa ginagawa ng Panginoon sa inyo because the Lord is not yet done with you. Ayan, pwede po ba natin silang muling palakpakan? Amen. Muli po to all of our first-timers, welcome home. And to all of our second-timers naman, ayan, welcome back sa tahanan ni Lord. And of course, I don't know if how many times na po kayong nakabalik or bumabalik dito sa simbahan ng Panginoon. But regardless, I believe that every one of us is always welcome sa presence ni Lord. Amen po ba? Amen. Kaya naman muli po nating palakpakan ng Panginoon this morning. Amen. Ayan, moving forward, let's look into the latest ganap in our church community as we move on to our light news. Ayan, first up po, nasa 4th lesson na po tayo ng ating School of Discipleship. Pwede po ba nating palakpakan si Lord? Amen. Kaya naman, to all of our SOD students out there, keep showing up and keep saying yes to Jesus. And quick reminder lamang po about your requirements. Please submit them on time. And do not also forget your group care sessions every single week. Ayan, I believe po na merong ginagawa at inaayos si Lord sa buhay ng bawat isa. Amen po ba? Amen. Next up naman po, kahapon lamang ay katatapos po ng ating men's conference entitled Men of Steel. Pwede po ba nating palakpakan si Lord? And also kahapon din po, we have our special guest and I believe that he is here with us this morning. Ayan, can we invite Pastor Ruther or Kia to please stand up? Ayan, let us give him a big round of applause. Ayan, Pastor, thank you so much for allowing yourself to be used by God sa buhay ng ating mga kalalakihan sa simbahan ng Light Church. And I believe meron po tayong i-apply mga men. Amen po ba?
Amen. Medyo delayed. But anyways, I believe po, isa po itong patunay that the Lord is really cultivating something sa buhay ng ating mga kalalakihan, lalo na ang mga kalalakihang may pananampalataya kay Kristo. Amen po ba? Amen. Ayan, maraming salamat po. Next up, this time naman po, para sa lahat ng kabataan, kaway-kaway, sa lahat ng youth out there, ayan, we are back with another exciting youth gig as we enter this school year. Our Light Church family has prepared a special event just for you entitled, Teach You a Lesson. Wow, palakpakan naman po natin si Lord. This will be happening this coming Saturday na po, July 4, 4 p.m. dito po sa loob ng ating simbahan. Sa lahat ng kabataan who are interested to join, please come with your best school-inspired attire, whether that be varsity or Korean-inspired uniform, and you are welcome to join. And please also take note that we will be having a registration fee of 50 pesos per head. Ayan, come join and invite your friends, your classmates, or anyone na talagang alam nyong ma-enjoy at talagang matutulungan ng event na ito. And Light Family, I believe that's a wrap for our Light News. Ayan. But before we continue, ayan, quick reminder lamang po, can we all bring out our phones? Ayan, labas po natin yung mga phones natin and i-turn po natin ito into silent mode or vibrate mode. Nang sa gayon po, fully mabigay natin yung attention natin kay Lord nang walang distractions. Amen? Amen. Kaya naman po, salamat sa lahat na nag-silent mode na ng kanilang mga phones. And I believe, Light Family, everyone is excited na this morning. Amen po ba? Amen. Kaya naman po, ayan, can you turn to the person beside you? Be excited. Okay, thank you so much. Naniniwala po ako that God is not yet done with our country and God is not yet done sa buhay ng bawat isa. Kaya naman po, let us all continue to have an expectant heart. And that will be all for now, my brothers and sisters. May we all have a blessed and joyful Sunday celebration. Blessed Sunday po, Light Church. Ayan, pwede po ba nating batiin ang ating katabi at sabihin, happy to see you. Ayan. So sa mga hindi po nakakilala sa akin, my name is Jodri Madlambayan and a Light Group Leader. So I am blessed to see you all today po. So before we give our tithes and offering, I just want to share these verses in Proverbs chapter 3 verses 9 to 10. It says here, honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops. Then your barns will be filled to overflowing and your vats will brim over with new wine. So ano nga po ba ang ibig sabihin ng pag-honor natin sa Diyos gamit ang ating wealth? So honoring God means putting Him first. So noong panahon po ng Israel, inutusan sila ni Lord na ibigay ang kanilang first fruits o unang pinakamainam na bahagi ng kanilang ani bilang pagkilala na lahat ng bunga ay mula sa Kanya. So hindi po yung tira-tira or hindi yung kung ano ang natira sa atin. So ang binibigay nila ay yung una at pinakamagandang bahagi bilang pagkilala na ang lahat ng kanilang tinatanggap ay galing sa Panginoon. So ganun din po tayo ngayon. Iba man ang trabaho natin ngayon kumpara sa mga Israelita noon, pero pareho pa rin ang katotohanan na ang lahat ng meron tayo ay galing sa Diyos. Tama po ba? So whether it's our salary, allowance, business income, commissions, baon sa school, or anumang blessing na natatanggap natin, lahat po yan ay galing sa Panginoon. And every time we give, para nating sinasabi na, Lord, Ikaw ang una sa buhay ko, ang lahat ng meron ako ay galing sa'yo. So kaya Light Family, let us examine our hearts today na kapag pinagpapala tayo ng Diyos, siya po ba talaga ang nauuna natin? O minsan, tira-tira na lang yung binibigay natin kay Lord pagkatapos ng lahat ng gastos natin. And as we give today, let us choose to put God first and pagkatiwalaan natin ang provision niya. Hindi kailanman pinabayaan at hinuhuli ng Diyos ang mga taong inuuna siya at patuloy naging tapat sa Kanya. Kaya naman, I just want to share my short testimony po. So last year, nawalan po ako ng work from December until April 2026. So for almost 4 months, araw-araw po ako naghahanap ng work online, puyat doon, send dito ng requirements or ng resume. So there were moments of uncertainty, no? Moments when I didn't know how God would provide for my needs. Pero hindi po ako tumigil magtiwala at magbalik sa Panginoon. And this month of May, God opened the door that I never expected. So ilang years ko na pong pinag-pray and He gave me my dream work as a virtual assistant and admin support officer for an institute in Australia po.
So, full-time po ito from Monday to Friday, 7 a.m. to 4 p.m. So, yan po yung mga ka-work ko. So, isa po ako sa nagko-contribute sa mga paggawa ng content sa website namin, lesson plan, assignment sa mga students. And what's amazing is that kahit hindi na po ako nagtatrabaho at nagtuturo bilang teacher, inalain pa rin po ni Lord ang passion ko bilang teacher. And ngayon po, international students from Australia na po ang nasusuportahan at natutulungan ko sa aking trabaho. Praise God po. And hindi lang po yun, no? God blessed me with a salary that was more than what I expected. Dinoble pa po ng Lord. And He entrusted me with opportunities to serve Him through a light group and a worship ministry. And ngayon po ay nag-aaral din po ako sa Kindness Bible School. And as I look back, na-realize ko po na hindi po pala ako pinabayaan ng Diyos kahit isang araw. Akala ko noon wala na, akala ko noon hanggang dito na lang. Pero yun pala ay God's redirection to a best plan for my life. Kaya para po sa akin ang Proverbs chapter 3 verses 9 to 10 ay hindi lang pangako, kundi isang buhay na patunay ng katapatan ng Diyos sa buhay ko at sa ating lahat. Kaya Light Family, tandaan po natin na God is not looking at the amount, but He is looking at the heart. Madaling unahin ng Diyos kapag sobra tayo, tama po ba? Pero ang tunay na pananampalataya ay kung mauuna pa rin ba siya kahit kulang tayo. And as we prepare our tithes and offerings today, let us honor God first. Let's give with gratitude, faith, and worship, knowing that every good thing we have comes from the Lord. Amen? Sige po, let us pray. Hallelujah. Heavenly Father, we thank you, Lord, for your goodness, your faithfulness in our lives. Salamat po, Panginoon, dahil hindi mo kami pinabayaan at patuloy kang nagpo-provide sa aming mga pangangailangan. And as we give today, Lord, help us to honor you by putting you first and trusting you completely. And may our giving be an act of worship that brings glory to your name. Thank you for this privilege, Lord, to worship you and honor you by giving our tithes and offering. And all the glory belongs to you alone. In Jesus' name we pray. Amen. So let's give po. May mga ushers po tayo sa paligid natin kung saan pwede po nating ibigay ang ating mga tithes and offerings. And to those who want to give online, you can send via bank transfer or e-wallet na naka-flash po sa ating screen. And I know everyone of here ay excited pa po sa gagawin ng Lord. Amen? And let us be more expectant and more aware sa gagawin pa po ng Lord sa atin today. To God be all the glory and God bless us all po. Good morning po sa ating lahat. Tatayo po tayo as we continue to worship God. Hallelujah. Sino po dito excited pa magpuri sa Panginoon? Amen po ba? Sige po, if you wanna close your eyes or raise up your hands to God, come on, just do it. Come on, malaya tayong magpuri sa Panginoon. Come on, just worship Him. For He is our Yahweh, the God Almighty, na pinupuri mo ngayon. Come on, humble your heart to Him. Come on, before we worship Him, come on, humble your heart to God. The Lord, cleanse our heart, Panginoon. Lord, pasukin mo, Panginoon, ang buhay namin, O God. For we need your presence. We need your powerful name, God. We worship you, Jesus. Lord, and as we worship you, Panginoon, Lord, maging mabangong samyo, Panginoon, ang pagsamba namin sa iyo, O God. Come on, have a heart to worship Him. Come on, welcome the Holy Spirit to move in your hearts right now, to move in this place. Come on, ask God to help you to worship Him. Hallelujah, Lord. We glorify you, we honor you, Jesus. Lord, Ikaw ang Diyos na walang katulad, Panginoon. And
And that is your name, Jesus Christ. Your name is power. Your name is healing. Your name is life, God. Thank you, Jesus. Come on, open your mouth and just begin to adore God. Oh, we worship you. Oh, our King Jesus. Oh, your name is life. Oh, your name is great, God. Yes, we love you. We will proclaim your name, Jesus. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus. Till every dark addiction starts to break. Declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. 'Cause your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Come on, I just wanna speak. I just wanna speak the name of Jesus. Over fear and all anxiety. To every soul held captive by depression, I speak Jesus. Oh, your name is power. Your name is power. Come on, you gotta declare it's healing. Your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Oh, your name is power, Lord. Oh, your name is healing. Your name is life. Oh, break every stronghold. Every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Jesus. Come on, you will shout the name of God. Jesus from the mountains, oh Jesus in the streets, oh Jesus in the darkness over every enemy, oh Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Oh, come on, shout the name. Shout Jesus from the mountains. Oh, Jesus in the streets. Oh, Jesus in the darkness over every enemy. Oh, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Oh, shout Jesus from the mountains.
say, Amen. Ayan po, malakas sa palakpakan po para sa ating Panginoon. Hallelujah. Sige po, uupo po tayong lahat. Tatlong magkakasunod na karahasan sa loob ng paaralan ang naitala sa loob lang ng isang linggo. Pinakahuli dyan, ang pamamaris ng 2 estudyante sa Tacloban. Tumataas ang bilang ng mga nanganganak edad 14 pababa. Criminology student na nagbebenta umano ng droga, middleman at runner ng suspect, mga minor de edad. Hello po sa ating lahat. Pwede bang sabihin mo sa katabi mo, hello sa'yo? Amen. Hello po sa ating lahat, sa ating team on-site, and of course sa ating team online. Okay, so yung napanood po natin na video, syempre isa po yan sa mga pasilip po sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa, lalo na pagdating sa mga kabataan po natin. Amen po ba? Aware po ba tayo doon? Amen. Okay. So kaya sino po rito habang tumatagal lalo na po sa ating month no sa ating series for this month entitled Ang Mabuhay ng Dahil sa iyo mas lalo siyang nagkaka-burden para sa ating bansa. Amen. Marami po ba sa atin dito mas nagkakaroon ng heart to pray for our country? Amen. Mas nagkakaroon siya ng heart talaga para, alam mo yun, ilaban sa panalangin, lalo na sino po rito sawa na siya sa korupsyon ng bansa? Amen. Meron po ba rito sawa na siya sa kahirapan ng bansa? Amen. Sawa na siya sa kahirapan at kaguluhan sa bansa po natin? Amen. Kaya sabi mo sa katabi mo, buti na lang nandito ka. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Naniniwala po kung may gagawin sa atin ng Lord na matindi. Amen po ba? Amen. Kaya praise God po at nandiyan dyan ang katabi mo. Amen. Kaya sabi mo sa katabi mo, welcome back. Amen. And welcome din po syempre kay Pastor Ruther po. Kasama po natin siya ngayon dito po sa ating simbahan. Okay, so alam niyo po ba, speaking of mga sawa na sa mga nangyayari po ngayon no, sa ating bansa, you know what, hindi lang po tayo yung may mga gantong heart or burden para sa ating bansa. In fact po, pinakita rin po yan ng mga libo-libo or milyon according po sa ibang mga sources no, sa EDSA People Power Revolution na naganap noong February 22 to 25, 1986. Okay? Alam niyo po ba sa 4-day mass protest po na ito, ang resulta po, napatalsik sa pwesto si dating President Marcos Sr. at ang pumalit po sa kanya ay si Cory Aquino na kauna-unahang babaeng president ng bansa. So talagang naipakita po rito kung paanong nagkaroon sila ng unity, yung mga Pilipino po, okay? Nagkaroon po ng pagbabago sa bansa kasi po, alam mo yun, pero that was 40 years ago. Matagal na po. Why? Kasi po ngayon, 2026, the generations today are still facing huge problems sa ating bansa. Amen po ba? Kaya po ang tanong, bakit parang paulit-ulit yung pagkakaroon ng gulo sa ating bansa kahit pa dumaan na po tayo sa ilang mga revolution? Sabi mo nga sa katabi mo, revolution. So like it's a cycle na hindi po natatapos-tapos. Amen po ba? Amen. Why? Sapagkat I believe na ang kailangan po ng ating bansa ay hindi lang political revolution, hindi lang social revolution or economical revolution, but what our country needs ay spiritual revolution. Amen? Kaya po ang topic po natin today is entitled, Ang Solution para sa Spiritual Revolution. Excited po ba tayo? Amen. Palakpakan naman po natin ang Panginoon.
Kaya po ang pag-uusapan po natin today ay iikot sa 2 Kings chapter 22 to 23. Pero for now po, we will just read ang 2 Kings 22 verse 8b to 11. So dahil po dyan, tatayo po tayong lahat. As we give honor po sa word po ng Lord, basahin po natin ng sabay-sabay with energy, ready, go. Nakita ko sa temple ni Lord ang libro ng law. Binigay ito ni Hilkiah kay Shaphan at binasa siya naman nito. Pumunta si Shaphan sa hari at nag-report. Nakolekta na po ng mga servants mo ang pera sa temple. Nabigay na rin po nila ito sa mga in charge sa pagre-repair sa temple ni Lord. Sinabi pa ni Shaphan sa hari, binigyan din po ako ni Hilkiah ng isang libro at binasa yun ni Shaphan sa harap ng hari. Nang marinig ng hari ang mga nakasulat sa libro ng law, pinunit niya ang suot niyang damit. Let's close our eyes, manalangin po tayo. Lord, sa mga oras po na ito, we are rebuking ano pa man ang gawa ng kaaway, O Diyos, para po hindi po namin makomprehend ang iyong word for today, O God. God, I pray na talaga nga patuloy po kayo na kumilos sa bawat isa sa amin, O God, personally, O God, individually, God, we believe that your word is sharper than any double-edged sword, Lord. Ready na i-pierce ang aming mga puso. Ready, Lord God, na pumasok sa kaibuturan ng aming puso, O God. That is why have your way, O God, sa simbahan mo, Panginoon, at higit po sa lahat, Holy Spirit, kayo po ang bigay sa amin ng wisdom, and I rebuke ano pa man ang spirit of pride, O God. I rebuke ano pa man ang mga ginagawang destructions ngayon ng kaaway kasi naniniwala ako na matindi ang gagawin mo, Panginoon, lalo na sa culmination ng aming series po today. And gamitin niyo lamang po ko, Lord, as your mouthpiece. Kayo po ang maitaas, O God. Maraming salamat, Lord. We love you. We praise your name sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, makakaupo po tayong lahat. You know what po, ang text po na binasa po natin ay about po kay King Josiah. Okay, and trivia lang po, 8 years old pa lang po si King Josiah nung siya po ay naluklok bilang hari ng bansang Judah. Grabe, meron po ba sa atin dito 8 years old naging hari na siya? Wala pa, si King Josiah pa lang po yung nakaranas po nun. Siya po yung naging hari sa bansang Juda kasi po pinalitan po niya yung kanyang tatay na si Amon na assassinated po sa 2 Kings chapter 21. And at a young age po, natutunan niya ng isik ang Panginoon. Sabi sa 2 Kings 22:2, ginawa niya kung ano yung tama sa paningin ng Lord. At sinundan niya ang example ng ancestor niyang si David. Matapat niyang sinunod ang mga utos ni Lord. So nung si King Josiah po ay nasa mid-20s, sa 2 Kings 22, pinalinis po niya, pinarepair po niya yung templo ng Diyos. And during that time, doon na rediscover ng high priest na si Hilkiah yung book of law sa temple. So ito po yung greatest rediscovery nung panahon ni King Josiah. Kaya nga po sa binasa po nating verse kanina, pinaabot ni Hilkiah ang book of law kay Shaphan at binasa po niya ito mismo kay King Josiah. And on 2 Kings chapter 22 verse 11 ang sabi, nang marinig ng hari ang mga nakasulat sa libro ng law, pinunit niya ang suot niyang damit. Ay, Pastora, bakit po nagawang punitin ni King Josiah yung kanyang damit? Dahil ba trip-trip lang niya? Dahil ba masyado na bang luma yung damit niya kaya gagawin na lang basahan yun, Pastora? Hindi po ganun. Okay, pero nung panahon po nila, ang pagpunit ng damit or garments ay malinaw po na expression ng grief, ng mourning or repentance. So lumalabas po na right after marinig ni King Josiah ang word ni Lord, it immediately pierced his heart. In-expose ng word ng Diyos yung kasalanan ng kanyang bansa. So agad-agad po ang word po ni Lord yung naging dahilan para makonvict ang hari, mamulat sa katotohanan at maging paraan para sa greatest spiritual reform sa buong Juda. Kaya nga po mga kapatid, malinaw po na ang spiritual revolution ng bansang Juda ay nagsimula sa Word of God. Sabi mo sa katabi mo, Word of God.
So the question is, gaano kaimportante ang Word of God para sa spiritual revolution ng isang bansa? Excited po ba tayo? Amen. Number 1, ito ang gabay para gawin ang kalooban ng Diyos. So ang first response ni King Josiah ay isik ang guidance ng Diyos. Kasi ang puso po niya naging sensitive, naging responsive and receptive sa word ng Lord. Hindi po siya kagaya ng mga ibang mga nagdaang hari sa Judah na naging resistant at naging prideful pagdating sa word po ng Lord. Siya ay nagkaroon ng agarang pagresponde para malaman niya ito ng, alam mo, pagpapakita ng kapakumbabaan. Amen po ba? So, na-discover ni King Josiah yung matinding wrath ng Diyos dahil sa mga kasalanang ginawa ng Judah. And so, pinadala niya si Hilkiah, okay, kay Prophetess Huldah, para magtanong patungkol dito sa word ni Lord. Kaya ang utos niya sa kanila sa 2 Kings 20-13, sabi niya, dali, magtanong kayo kay Lord para sa akin, para sa bayan at para sa buong Judah tungkol sa sinasabi ng librong ito. Matindi ang galit ng Diyos sa atin kasi hindi sinunod ng mga ancestors natin ang mga nakasulat sa librong ito. So now, ito po yung pinasabi ng Diyos through the prophetess. Sabi po sa 15-17, sinabi ni Huldah sa kanila, ito ang sabi ni Lord, ang Diyos ng Israel. Sabihin nyo sa lalaking nagpapunta sa inyo rito, paparusahan ko ang lugar na ito at ang mga naninirahan dito, ayon sa lahat ng nakasulat sa librong binasa ng hari ng Judah. Verse 17, tinalikuran nila ako at nag-offer sila ng ibang Diyos. Dahil dito, nag-alab ang galit ko laban sa kanila. Matindi ang galit ko sa lugar na ito at hindi ito mawawala. Grabe, nakakatakot. Ano po? Alam mo yun, pwede po bang tignan mo yung katabi mo? May mga times siguro yung katabi mo, matindi rin siya magalit. Amen po ba? Di ba, alam mo yung sobrang tindi ng galit niya, minsan siguro nasasabi niya, matindi ang galit ko. Hindi na to mawawala. Pero ang gagawin mo, bigyan mo lang yan ng paborito niyang ulam. Ahian mo lang niya, sendan mo lang yan ng pera sa GCash. Diba? Bigyan mo lang siya ng house and lot, nako, mawawala na ang galit niyan. Diba kahit na umakyat din yan dito sa simbahan na talagang galit na galit, pero after niyan talagang mawawala na yung galit niya. Tanungin niyo po kung bakit. Kasi ililibre mo siya ng lunch mamaya. Tama po ba? Parang lalo po kayo nagalit sa akin. Diba mas kung papaano siguro natatakot po tayo kapag yung tao ay nagalit. How much more kapag yung galit ni Lord? Tapos hindi pa nawawala yung galit niya. Amen po ba? Pero alam niyo po ba, dahil pinakita po ng Diyos yung galit niya mismo sa Judah, pero iba ang pinapasabi po ng Diyos para kay King Josiah. Sabi sa verse 19-20, pinapasabi po ni Lord, sabi, nagsisi ka sa harapan ni Lord, pinunit mo ang damit mo, at umiyak ka nung nalaman mo kung paano ko binanta ang parusahan ng bayan na to at ang mga naninirahan dito. Kaya pinakinggan ko ang prayer mo. Kaya nga, mamamatay ka ng mapayapa at malilibing sa libingan ng mga ancestors mo. Di mo makikita ang lahat ng disaster na dadalhin ko sa lugar na to. Mayroon pong disaster, may mangyayari pa rin judgment ang Panginoon, pero absuelto si King Josiah. Okay, so lumalabas po kung papaanong Josiah was moved by the word of God, and so the Lord was also moved by Josiah's tender heart toward him. So nakita po ng Diyos kung paanong na-convict siya, nag-grieve siya, at kung papaanong ang puso niya ay naging durog na durog after marinig yung salita niya. And that pleases God. Amen po ba? So ibig palang sabihin mga kapatid, alam ng Lord ang sitwasyon ng mga puso natin every time we hear the word of God. Amen? Alam po niya kapag yung puso po natin ay napupunit ng word of God. Pero alam din niya kapag yung bibig natin ang napupunit kasi antok ka na. Tingnan mo ngayong katabi mo, gising pa siya. Amen? And every time po na nakikita ng Diyos na durog ang puso natin, that pleases God. Kaya ang sabi po ng Diyos sa Kanya, I truly have heard you.
So this shows po na the Lord personally acknowledged Josiah's sincere repentance. Dahil ang Diyos po ay honored sa kanyang naging puso, sa kanyang word, hindi raw niya mararanasan yung judgment ng Diyos sa Judah. Kaya siguro kung yung katabi mo siya si King Josiah, baka po ang gagawin ng iba sa atin, ay, tapos na pala yung pag-iyak-iyak ko, uuwi na ako. Magbabakasyon na lang siguro ako kasi okay naman na ako. Bahala na siguro yung Judah bahala na yung bansang Judah sa mga buhay nila. Total, ako naman malaya naman ako. Pero alam niyo po kung ano yung sumunod na ginawa ni King Josiah? On the next chapter, meron siya agad naging action plan. Sa chapter 23, pinatawag niya lahat ng mga leaders ng Jerusalem, ng Judah, tapos pumunta sila sa temple of the Lord, kasama yung mga prophets, kasama yung mga priests, at lahat ng mga tao mula sa pinakamababa at pinakamataas. And ang sabi po sa verses 2 to 3, sa harapan ng lahat, binasa ni Josiah ng malakas ang lahat ng nakasulat sa libro ng kasunduan na natagpuan sa temple ni Lord. Pagkatapos, tumayo ang hari sa tabi ng haligi at gumawa ng kasunduan kay Lord na namumuhay siya ayon sa kalooban ni Lord at susunod ng buong puso at buong kaluluwa sa mga commandments, sa mga patotoo at mga utos niya para tuparin ang mga pinapagawa ng kasunduan na nakasulat sa libro. Nakiisa ang lahat ng tao sa kasunduan na yun. You know what po? Sa sobrang tindi ng conviction niya, after marinig yung word ni Lord, hindi siya nahiya. Hindi siya naging timid sa kanyang faith kay Lord. He took a bold stand na i-share ang word sa lahat. Binasa niya ng malakas sa buong bansa. And ito po yung nakaka-amaze na siya po bilang hari, una, nag-renew siya ng kanyang covenant kay Lord, at ang nakakatuwa pa po rito, nakiisa ang buong bansa sa kanya. Sabi sa verse 3, then all the people pledged themselves to the covenant. Kaya po mga kapatid, ito po ang nagiging epekto kapag may isang tao na nabago ng salita ng Diyos. Malaki ang posibilidad na mabago ang buong community and even ang buong bansa dahil sa Word of God. Amen po ba? Palakpakan naman po natin ang Panginoon. Now, ano po yung matututunan natin dito? Una, tandaan po natin na ang tunay na pagbabago nagsisimula sa salita ng Diyos. Tandaan po natin na makapangyarihan ang Word of God para bumasag ng puso ng tao. Why? Hebrews 4:12, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan. Okay pa po ba mga kasukasuan natin? Mga kasukasuan at buto at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso. Ito po yung dahilan kung bakit ang initial response si King Josiah ay punitin yung damit niya right after hearing yung nare-discover na Word of God. At ito rin po yung dahilan kung bakit even sa panahon po natin, even po sa ating simbahan, every time na yung Word of God ay pinipreach sa atin, merong something sa puso natin na parang masakit. Amen po ba? Nasasaktan pa po ba tayo every time na nakakarinig tayo ng Word of God? Di ba yung katabi mo, pangiti-ngiti lang yan ngayon, pero mamaya iiyak na yan. Why? Kasi natatamaan ng Word of God. Amen po ba? Alam niyo po yung mga tao na hindi napupunit ang kanilang mga puso kapag nakakarinig po sila ng Word of God, sila po yung mga magaling umilag. Yung iba, bababa ng simbahan, magayong church, pero siya. Okay ka lang? Kaya sabi mo sa katabi mo, wag kang umilag. Sabi mo sa kabila, para sa'yo to. Amen? Ito po yung dahilan. Alam mo yun, yung tipong hindi naman alam ng pastor o ng preacher yung mga nangyayari sa buhay mo. Pero bakit parang relate ka sa topic? Di ba? Bakit parang pinag-uusapan yung buhay mo? Dahil sa Word of God. Hindi po dahil sa nakikichismis si pastor o si pastora sa buhay natin.
pero dahil lamang po sa word ng Panginoon. Amen po ba? Kaya nga po mga kapatid, ganyan ka-powerful ang word of God. Kaya kahit sinulat na po ito thousands of years ago, sobrang effective pa rin ito even in our generations, up to the next generations. Sapat ang salita ng Diyos para magbago ang tao regardless sa kanyang status, sa kanyang background, edad, or mga pinagdaanan sa buhay. Do you agree with me po? Amen. Pangalawa na matututunan natin, yung pagsisik at pakikinig sa salita ng Diyos, ang tanging paraan para malaman ang kalooban ng Panginoon. Kaya pansin po ninyo, after the word of God is being heard, doon na nangyari yung mga agarang application. Ganon din po yung nangyari actually sa Acts, kung saan pinreach po sa kanila, nila Peter, yung gospel. At ang naging response po nila sa mga disciples sa Acts 2:37, mga kapatid, ano ang dapat nating gawin? Na actually, ganon din ang ginawa ni Josiah after niyang marinig yung word. Agarang inquiry sa word ni Lord. Sumunod yung personal na renewal niya ng covenant hanggang sa yung buong bansa nag-renew ng covenant sa Panginoon. Why? Dahil po, the Word of God is the only way para malaman yung mga dapat gawin sa buhay, sa family, sa community, and even sa buong bansa. Amen po ba? Linawin ko po, no, Word of God, hindi Word of man. Sabi mo sa katabi mo, Word of God. Word of God is the only way para ang tao, ang community at ang bansa ay piliing lumakad sa Diyos, piliing sumunod sa Kanya, mahalin ang Panginoon ng buong isip, buong puso at kaluluwa. That is why, church, wag po nating i-exclude ang salita ng Panginoon kung gusto nating magbago po tayo. Amen? Kung gusto po nating magbago ang pamilya po natin, ang community at even ang ating bansa. Ang salita po ng Lord ang tanging paraan para malaman natin yung nais ng Lord sa ating buhay. So if we are aiming for a spiritual revolution sa ating bansa, ang susi, Word of God. Amen po ba? Palakpakan naman po natin ang Panginoon. Pangalawa at panghuli, gaano kaimportante ang Word of God para sa spiritual revolution ng isang bansa? Ito ang sandata para gibain ang kinasusuklaman ng Diyos. Alam niyo po ba, according sa pag-aaral at according sa mga ilang mga Bible scholars, ang klase raw po ng Book of Law na na-discover ni Hilkiah ay possible Book of Deuteronomy. Sapagkat sa book po na ito, malalaman na may mga blessings sa pagsunod sa Diyos, pero meron din namang mga kaakibat na curses sa mga nagdi-disobey sa Panginoon. That is why, after knowing yung word ng Lord at yung nais ng Lord, nalaman din ni Josiah yung mga kinasusuklaman ng Panginoon. And so, after ng renewal ng covenant ni King Josiah at ng buong Judah, si King Josiah po actually nagsagawa siya ng massive purging or ng malawakang paglilinis. In other words po, nagkaroon ng holy and complete demolition sa bansang Judah. Ano po yung mga tuluyang giniba or inalis ni King Josiah sa kanilang bansa? Una po, sinunog yung mga gamit sa idol worship. May kita po natin yan sa 2 Kings chapter 23 verse 4. And you know what po, in their time po kasi, yung mga gamit for pagan worship, nandoon din po sa loob ng templo ng Diyos. Grabe no, under sa paghahari noon ni Manasseh. At si Baal yung naging Diyos-Diyosan ng mga Canaanites. Pero ang ginawa po ni King Josiah, hindi niya tinago yon, hindi nila binenta yon, kundi sinunog. Okay, next, ang ginawa niya, sinibak niya yung mga peking pari. Sa 2 Kings 23 verse 5. So sa demolition ni King Josiah, hindi lang po yung mga sinful na mga bagay yung inalis niya. Hindi pati po maski yung mga taong nagpo-promote at pasimuno sa paggawa ng mga kasalanan. At ano pang ginawa po ni King Josiah? Sinunog, pinulbos at tinapon niya ang Asherah pole. Makikita po natin yan sa 2 Kings 23:6. And malamang po, nabasa ni King Josiah ang kinasusuklaman ng Diyos sa Deuteronomy 16:21-22 na ang sabi, huwag kayong magtatayo ng haligi bilang rebulto ng Diyosang si Asherah
sa tabi ng altar na gagawin nyo para kay Yahweh na inyong Diyos. At huwag kayong gagawa ng ribultong sasambahin sapagkat iyon ay kasuklam-suklam sa Kanya. So completely, dinestroy niya yung mga ribulto at para hindi na po ito ma-restore or hindi na siya magamit pa ng iba. Actually, ang mga ginawa pa po ni King Josiah, giniba niya yung bahay ng mga prostitutes sa temple. Grabe, no? Nasa 2 Kings 23:7 po yan. Kasi po yung mga prostitutes na to, sila po yung nagsasagawa ng sexual immorality bilang dedication daw po nila sa Diyos-Diyosan nilang si Asherah. Kasi nga, naniniwala sila na magdudulot ito ng prosperity sa kanila. Okay? Ang ginawa pa nila ay giniba ang Tophet. Okay, sa 2 Kings 23:10. Bakit po ito ginawa ni Josiah? Dahil sa matinding spiritual corruption at idolatry ang madudulot nito sa buong Juda. Lalo pa at malinaw na sinasabi po sa Deuteronomy 18:10-12, sabi doon, sino man sa inyo ay huwag magsusunog ng kanyang anak bilang handog. Huwag kayong manghuhula. Huwag gagawin ang ginagawa ng mga mangkukulam, ng mga mananawas at ng mga sumasangguni sa mga espiritu ng namatay. Verse 12, sino mang gumawa ng alinman sa mga ito ay kasusuklaman ni Yahweh na inyong Diyos. Grabe, no? Grabe po yung massive purging na ginawa nila King Josiah at ng buong Juda. So actually, ilan lang po yan sa mga tinibag, mga giniba, inalis ni Josiah para sa kanilang bansa. Kasi po kung babasahin natin yung buong chapter, yung chapter 23, marami pa silang mga inalis, wala silang anumang tinira or iniwan sa mga ayaw or kinasusuklaman ng Panginoon. So the question is, ano po ang itinuturo po nito sa atin mga kapatid? Una po tandaan na ang totoong repentance ay pag-alis ng mga kinasusuklaman ng Diyos sa ating buhay. Amen po ba? Ang ginawa ni King Josiah ay isang halimbawa ng complete demolition ng mga ayaw ng Diyos sa kanilang bansa. At patunay po ito ng totoong repentance sa Panginoon. Pag sinabing totoong repentance, yung wala kang ititira. Yung wala kang magiging reservation. Yung hindi ka na magko-compromise. And did you know po na this is a challenge para sa ating lahat? Tanungin niyo po akong bakit. Parang naantok na ata yung katabi mo. Tanungin niyo po akong bakit. Bakit? Nung nare-discover po ang Book of Law, nandun agad yung conviction at action ni Josiah. Pero tayo po, in our time, sa totoo lang, araw-araw may access po tayo sa word ng Lord. Amen po ba? Hindi na kailangan mag-general cleaning ng katabi mo para magkaroon siya ng excuse na nawawala yung Bible ko. Lahat po tayo may access na sa Word of God. We come to fellowships, siguro mga thrice a week, ganyan. Pero kumusta po tayo pagdating sa mga alam nating ayaw ng Diyos sa buhay natin? Ano-ano yung mga kinakailangang gibain sa buhay natin? May kausap pa po ba ako? Amen. Meron po ba tayong something inside our life? Something sa ating lifestyle, sa ating relationships, mga kasalanan, maling prinsipyo, idolatry, na alam mong matagal nang pinapademolish sa'yo ng Diyos. Pero hanggang ngayon, tinatabi mo pa rin at iniingatan mo pa rin. Pwede bang tumingin ka sa katabi mo ngayon? Ngitian mo lang siya. Meron pa ba sa buhay po natin ngayon na alam mong dapat giba na? Dapat sinunog na? Dapat inalis na? Liban lang po sa mga Tupperware po ng mga nanay po natin sa bahay, hindi po yun ang sinasabi ko. Pero hanggang ngayon, may reservations ka pa rin. Hanggang ngayon, may hidden sins pa rin. Alam mo yun, every Sunday na lang alam natin na yun yung tinutukoy ng Lord na kasalanan. Yun yung kinoconvict sa atin, pero ikaw parang, wala akong naririnig. Sa katabi ko yun.
Di ba kaya mong masurvive yung ilang taon na Kristiyano ka nang wala kang sinusuko sa Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, hindi tayo yun. Amen? May ginagawa po ang Diyos sa buhay po natin. Amen. That is why this is a challenge for us na ipakita yung tunay na repentance sa Panginoon. Mga kapatid, linawin ko lang po, no, baka po kasi after nitong alam mo yun, gisiin po natin yung mga damit po natin kasi yun yung ginawa ni King Josiah. Hindi ko po yun sinasabi sa inyo, ano. Pero ang sabi po ng Word of God, ang i-rend daw po natin ay ang ating mga puso, hindi raw ang garments. Baka po kasi pumunta kayo sa bahay namin, sabing, Pastora, wala na kaming damit kasi pinapunit mo na. Hindi po ganun. Sabi mo sa katabi mo, puso. Ito po'y challenge sa atin para ipakita ang tunay na repentance kay Lord at hayaan mong yung Word of God ang maging paraan para i-demolish nito yung mga kinasusuklaman ng Diyos sa buhay mo. Jeremiah 23:9 ang sabi, parang apoy ang aking salita at katulad ng martilyo na dumudurog sa malaking bato. Tandaan po natin na the Word of the Lord is powerful enough, strong enough para gibain yung mga dapat gibain sa buhay natin, sa pamilya natin, sa community, and even sa bansa po natin. Ang kailangan lang, pusong nagpapakumbaba at nananampalataya sa Panginoon. Amen po ba? Natututo po tayo? Palakpakan naman po natin ang Panginoon. Ano pa po ang matututunan natin? Tandaan po na it's not enough to just hear the word. Kinakailangan din ng pagsunod dito. Sabihin nga po natin, obedience. May tanong po ako sa ating lahat. Meron po ba sa atin dito, bago ka pumunta dito sa church, never kang tumingin sa salamin? As in, ang ginawa mo, pagbangon mo, talagang nag-ayos, nag-devotion, ganyan-ganyan, nagkape, tapos dire-diretso ka na lang dito sa church nang hindi tumitingin sa salamin. Nagawa niyo po? Halos lahat tayong ginagawa natin, kailangan titingin ng salamin. Why? Baka kasi pupunta ako ng simbahan nang may panis na laway. Kailangan nakatingin ako sa salamin kasi nga, baka yung kilay ko hindi pantay. Kailangan nakatingin ako sa salamin kasi para magmukha naman akong fresh kahit hindi ako naligo today. Di ba lahat po tayo kailangan tumingin sa salamin para makita natin yung mali sa mga itsura po natin. Amen po ba? Pero bakit kaya minsan, kaya nating makinig ng word, kaya nating malaman yung will ni Lord, yung utos ni Lord sa atin, pero kaya pa rin nating manindigan sa pagiging pasaway? Hello? Sabi mo sa katabi mo, wag ganun. James 1:22-25 ang sabi, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Sapagkat ang nakikinig ng salita, ngunit hindi sumusunod dito ay katulad ng isang taong tumitingin sa salamin. At pagkatapos makita ang sarili, umaalis at kinakalimutan ang kanyang anyo. Meron pong ba sa atin dito, pag tumitingin ka sa salamin, kinakalimutan mo na lang anyo mo? Ay, hindi, guni-guni ko lang na magulo yung buhok ko. Guni-guni ko lang na na marami pang kailangang ayusin sa itsura ko. Wala pong ganun. Di ba? Ang sabi pa doon, verse 25, ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautosang ganap na nagpapalaya sa tao ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Siya ang taong gumagawa at hindi siya katulad ng nakikinig lang at pagkatapos may amnesia na. Tama ba? Sa totoo lang po mga kapatid, ang dami na nating napakinggan. Tama po ba? Kung tatanungin mo yung katabi mo, ang dami niya nang narinig na word, ang dami niya nang narinig na preaching, lalo na kung yung katabi mo ay talagang inugat na dito sa simbahan. Tama po ba? Dami niya napakinggan since day 1 ng Light Charts. Dami na nating mga napahinggan na mga preaching, ang dami na nating mga na-devotion. Kaya lang, baka naman po, nawa, this time, damihan din natin sa application. Damihan din natin sa pagsunod. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, application tayo.
So paano natin ito magagawa? Keep on listening to the Word of God ng may puso na handang magpasakop sa nais ng Lord. Yung puso na walang resistance, na anumang napapakinggan, patapos yung handa ring sumunod kasi yun ang pleasing sa Panginoon. Amen? Ang hirap po kasi sa atin minsan, every time na nakikinig po tayo ng Word ng Lord, parang mayroong something sa loob ng buhay natin na parang konti na lang mangangagat na. Lalo na kapag yung topic ay ayaw na ayaw niya. Iba kapag nakikinig siya ng preaching, talagang, mangangagat na siya ng katabi niya. Parang may nagpipigil. Ayaw ko to! Diba? Hindi ko paborito yung topic. About obedience na naman. Diba talagang, parang ano eh. May nangyayari sa loob natin kasi nga nagre-resist tayo. Pero sabihin mo sa katabi mo, wag ganun. Sumunod po tayo sa Panginoon. Amen po ba? Palakpakan naman po natin ang Lord. Alam niyo po kung ano yung naging epekto ng mga ginawa ni King Josiah during sa paghahari niya. Sa 2 Kings 23:25, ang ganda po nito, sabi sa Pinoy version, wala ni isa sa mga nauna o sumunod na mga hari ang naging katulad ni Josiah na sumunod sa utos ni Lord ng buong puso, kaluluwa at lakas ayon sa law ni Moses. Sa NIV po ang sabi, neither before nor after Josiah was there a king like him who turned to the Lord as he did. Grabe, ang sarap pong malaman na may ganitong klaseng record sa Bible na ang sabi, wala raw siyang naging katulad pagdating sa pagsunod kay Lord. Diba? Sino po rito naiinggit ka? Gusto mo rin nun? Amen? Minsan naman naririnig naman po talaga natin yun eh. Alam mo, wala kang katulad. Walang katulad yung katigasan ng ulo mo. Wala talagang kapantay. Number 1 ka be. Top 1 ka be. Di ba? Alam mo yun, wag naman po sanang dumating sa time na talagang yung masasabi sa atin na wala kang katulad pagdating sa kapasawayan kay Lord. Pero sana may magsasabi sa'yo, uy, alam mo, walang katulad yung pagsunod mo kay Lord. Nakikita ko si Lord sa buhay mo. Amen? That is why maging kagaya po natin si King Josiah, no? Actually po sa panahon po ng kanyang paghahari, yung buong Juda nanatiling tapat sa pagsunod kay Lord. Sa naging pagbabago po ng isang hari na bago, hindi lang isang community, hindi lang isang tao, pero buong bansa ng Juda. Paano siya naging posible? Ang sagot, Word of God. Word of God ang naging solusyon. Ang Word of God ang solution para sa spiritual revolution ng bansa. Tandaan po sa bansa po natin, pag nagkaroon ng political revolution, yung pagbabago po hanggang external lang or temporary lang. Pero pag ang bansa natin nagkaroon ng spiritual revolution, puso ang magbabago sa tao. At ang impact po nito hanggang sa eternity. So lumalabas po na kung walang Word of God, walang spiritual revolution. And here's the good news mga kapatid. Buti na lang, 2,000 plus years ago, ang Word mismo turned into flesh at namuhay dito sa lupa. Kapiling tayong mga tao at yun ay ang Panginoong Hesus. John 1:14, naging tao ang salita at kasama nating namuhay. Talagang mabait siya. Totoo ang lahat ng sinasabi niya. Nakita namin ang pagkadakila niya na tinanggap niya bilang nag-iisang anak ng Ama. You know what po, si Jesus Christ, yung mismong salita, ang pinako sa krus, namatay, nilibing, nabuhay muli para sa makaranas po tayo ng matinding spiritual revolution sa pamagitan ng salvation. Siya ang dahilan kung kaya't never magiging imposible ang spiritual revolution ng isang community or even ng buong bansa. Kaya ngayon, mga kapatid, yung mga bagay na hindi mo kayang gibain or i-demolish sa buhay mo, kanina yun po yung pinag-uusapan natin, yung mga dapat isuko kay Lord. Alam niyo po, si Jesus Christ ang may kayang magpabagsak at tumibag ng mga ito. Hebrews 2:14, naging tao rin si Jesus at tulad nila ay may laman at dugo.
Ginawa niya ito upang sa pamagitan ng kanyang kamatayan ay mawasak niya ang dyablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Kung yung sangkademonyohan po, yung gates of hell at mismong kamatayan ay nakayang wasakin ng Panginoong Hesus, how much more yung mga bagay sa buhay natin? How much more yung mga hirap tayong isuko, yung mga hirap tayong isurrender sa Panginoon, yung mga hirap tayong ipademolish, kayang-kaya yan ng Panginoong Hesus. Kasi po, ang tunay na revolution, matatagpuan kay Jesus Christ. That is why, mga kapatid, tandaan po natin ito. Kung may Jesus Christ nang namatay para sa iyo, ang kailangan mo na lang mabuhay para sa Kanya. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Mabuhay naman po tayo para kay Lord. Baka po mamaya mga Kristiyano nga tayo, pero Kristiyano-Kristyanuhan lang. Nilaraos na lang natin yung bawat buhay, bawat linggo, bawat buwan po natin. Pero hindi na tayo buhay na mga Kristiyano. Kaya as an application, mabuhay ka. Sabi mo sa katabi mo, mabuhay ka. Keep on sharing the Word of God. Para po sa mga first-timers po natin, sa mga new believers po natin, it's time na mas piliin po natin yung bagong journey po na ito sa Panginoon. Piliing mahalin si Lord, mahalin yung word niya. Devote yourselves to the Lord. At wag din po kayong magsawa sa pag-invite ng mga family and loved ones po ninyo sa church, sa light group, para makarinig po ng word of God. Let's keep on inviting them. Amen po ba? Para sa mga magulang, mga guardians, mga teachers, please lang po, share the word of God sa mga anak, apo, pamangkin. Why? Kasi our family needs to hear the word of God. Lalo na sa mga kabataan, amin po ba? Especially in our times na maraming mga napapahamak na mga kabataan. Our youth needs the Lord. Our youth needs to hear the word of God. Huwag pong dumating sa time, ang dami nang naririnig na mga bad news ng mga tao sa paligid natin, pero tayo never man lang nating binubuka yung bibig natin for good news. They need the word of God. And para sa mga kapwa ko po, disciples or mentors, wag na wag po nating ipagpapalit ang word ng Diyos sa ano pa mang mga kayang i-offer ng mundo. Why? Kasi po maraming gagawin ng demonyo para lang di ka na bumalik sa word ni Lord. Maraming gagawin po ang demonyo at ang mundo para lang mawalan ka ng gana sa pagde-devotion mo. Para mawalan ka ng appetite sa pagde-devotion mo. Ang gagawin mo na lang, once a year ka na lang mag-devotion. Tuwing birthday mo na lang. Magtatanong ka pa kay Lord, Lord, anong plano mo sa birthday ko? Gagawin ng mundong lahat para lang matabangan ka sa word ng Lord. Mag-o-offer sa'yo ng mga entertainment, ng mga opportunities para magpayaman na lang ng magpayaman. Mag-o-offer sa'yo ng mga pleasures ng kasalanan. Pero nawa, ano man ang mangyari, ano mang season ng buhay mo, choose to live in accordance to the will of God. Piliin mo pa rin pakinggan at sundin kung ano yung sinasabi ng Diyos sa kanyang word. Keep on obeying the Lord. Sabi mo sa katabi mo, sunod tayo kay Lord. At kung mayroon pong pinapademolish sa'yo ang Diyos ngayon, ang prayer ko, wala ka nang itira. Wala na po tayong maging resistance pa. Yes, masakit. Yes, mahirap. Pero dahil mahal mo si Lord, ibibigay mo yun sa Kanya. Kahit na masakit, pero dahil minamahal mo si Lord, isusuko mo yung kasalanan na yun. Isusuko mo yung maling relasyon na yun. Isusuko mo yung bagay na alam mong kinasusuklaman ng Panginoon. Wala na po tayong babalikan na alam nating ayaw ni Lord. Amen po ba? And let the Word of God rule sa buhay natin. Para po sa ating lahat, Light Church family, kung nais po natin ng spiritual revolution sa ating bansa, then keep on sharing the Word of God sa sino mang tao, sa anumang pagkakataon, at sa anumang panahon.
Nasan ka man, share the word of God. Ano mang social media platform mo, share the word of God. Ano man ang status mo, share the word of God with boldness. Baka mamaya every time na sinusubukan naman nating mag-reach out, makipag-usap, kaya lang 90% buhay yan ng mga ibang tao, tapos yung 5%, alam mo, mahal ka ba ni Lord? Ano? Jesus loves you. Jesus loves you. Pabulong pa. Kailangan may tapang tayo na i-share ang salita ng Diyos. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, tapang daw. Nawa, maging kagaya po tayo ni Paul, or maging kagaya po natin si Paul sa generation natin ngayon na hindi kinahiya yung gospel. Sabi niya, Romans 1:16, hindi ko kinakahiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. Mga kapatid, our country needs the Word of God. Kanino po manggagaling ang Word ni Lord? Sa atin. That is why mabuhay po tayo. Keep on sharing the gospel. Keep on sharing the Word of God. If we want our country to have a spiritual revolution, simulan natin sa pagsunod sa Panginoon. Amen po ba? Sino po rito excited ka ng sumunod sa Panginoon? Amen. Tatayo po tayong lahat. And let's close our eyes sa mga oras na to. I believe, kanina ka pa kinakausap ngayon ng Panginoon sa kanyang salita ngayon. Hindi ko alam kung ano yung mga pinagdaanan natin, pero alam mo, you know to yourself na may mga bagay pa tayong kailangang isuko sa Panginoon. Hindi ko alam kung ano yung mga bagay na yun, kapatid. Alam ko, excited ka, gusto mo na sumunod sa Panginoon. Pero kapatid, bago tayo sumunod, baka may kailangan ka munang isuko ngayon sa harap ng Diyos. Kapatid, hindi ko alam kung ano yon. But I pray na sa pagkakataon na to, magiging basag ang mga puso natin. We will rend our hearts sa harap ng Lord. Why? Kasi alam natin na ikaw, yung kinakausap ng Lord, alam mo sa sarili mo, hindi mo na yun sasabihin na para yan sa katabi mo, para yan sa wala ngayon sa church, para to sa'yo. Ano ang mga dapat na ipapademolish mo kay Lord? Pero hirap kang gawin ito, kapatid. Ano man yung mga bagay na yan, isuko mo na yan sa Panginoon ngayon. Come on. Buksan mo ngayon ang iyong puso at sabihin mo, Lord, ito yung mga bagay na hirap ako na i-demolish. Ito yung mga bagay na hirap ako ibigay sa iyo, Lord. Hirap ako, nasasaktan ako, nag-i-struggle ako. Kristiyano na ako, pero ito pa rin yung mga ginagawa ko. Kristiyano ako, pero nagko-compromise ako. Kristiyano ako, pero nagiging nominal na lang ako. Kristiyano ako, pero nagiging pasawayaw. Kapatid, ano man yung mga bagay na yan, ihingi natin ng kapatawaran sa Diyos. I don't know kung anong klaseng pagsuko yung gagawin mo ngayon. Kung gusto mo na itaas yung kamay mo as a sign of repentance kay Lord, kung gusto mong lumuhod, kung gusto mong umiyak sa harap ng Lord, wala akong pakialam, kapatid, wala tayong pakialamanan dito. Why? Kasi bago tayo sumunod sa Panginoon, kinakailangan natin yung puso natin ay basag, durog na durog, at willing na isuko yung mga dapat isuko at ihingi ng tawad sa Panginoon, kapatid. Surrender everything to the Lord right now. Come on, isuko mo na yan sa Panginoon. Isuko mo na yan kay Lord. You can cry out before Him. I-confess yung mga dapat i-confess na kasalanan kay Lord. Nang walang anumang kayabangan, nang walang anumang mga hesitations, nang walang anumang reservations, surrender everything to the Lord right now. Come on. Kausapin mo ngayon ang Diyos at sabihin mo, Lord, patawarin mo po ako. Naging matigas ang puso ko. Patawarin mo po ako. Matagal na panahon mo nang pinapasuko, pinapabitaw sa akin to. Pero hindi ko nagagawang gawin sa'yo. Diyos, patawarin mo ko. Come on. Kanya-kanyang enkwentro tayo dito kay Lord. This is between you and the Lord. Surrender
your hearts to Him right now. Ipakita mo ngayon kay Lord yung tunay na repentance sa harap ng Panginoon. Hallelujah! Isuko mo na yan, kapatid! Ang aim natin yung pusong durog, pusong basag, pusong receptive sa commands ng Diyos, pusong receptive sa word ng Lord. God, sa mga oras na to, I rebuke any callousness of the heart sa lugar na ito in Jesus' name. I rebuke any spirit of pride in Jesus' name. I uproot any spirit of rebellion in Jesus' name. I pray for a humble heart, a receptive heart ng iyong simbahan. Hallelujah! Woo! Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Come on. Kapatid, wala ka nang ititira. Yung mga inamin mo kay Lord, mga kinonfess mo kay Lord, mga hinihingi mo ng tawad, kapatid, please lang. Huwag ka nang magtira. Bigay mo na lahat sa Panginoon. Hindi mo na babalikan yan. Hindi mo na gagawin uli yan. Bigay mo na yan kay Lord. Isuko mo na yan kay Lord. Bigay mo yan kay Lord ng dinudurog mo, na sinusunog mo. Na alam mo, hindi mo na magagawang ma-restore, hindi mo na magagawang gamitin pa uli. Kasi alam mo na hindi yan ang kalooban ng Lord sa'yo. Kaya naman, yung mga alam mo na kinasusuklaman ng Diyos, bigay mo yan sa Panginoon. Wala nang balikan. Hindi mo na babawiin kay Lord. Why? Kasi magsisimula ka na ngayon na gawin yung nais ng Diyos sa buhay mo. Hindi mo na gugustuhin yung mga bagay na ayaw ni Lord. Kasi alam mo, may matindi kang calling mula kay Lord. Kaya sa pagsunod sa Panginoon, wala nang reservations. Wala nang anumang pride, wala nang anumang hesitations. Ito ay all out na pagsunod sa Panginoon. Hallelujah. Sa mga first-timers po sa atin dito, if you want to receive, to accept Jesus Christ as your Lord and Savior, tandaan mo kapatid, mahal na mahal ka ng Panginoon. Hindi aksidente kung bakit nandirito ka at naririnig mo ang salita ng Diyos. Ito'y paalala sa iyo ng Panginoon ng kanyang unconditional love for you. Kaya nga nagawa niya magkatawang tao. Para lang maligtas tayo at makaranas tayo ng salvation and revolution. Kaya sa mga oras na to, if you want to receive Jesus Christ as your Lord and Savior, pwede mo akong sabayan sa panalangin at sabihin mo, Panginoon, patawarin niyo po ako sa mga nagawa kong kasalanan. Patawarin niyo po ako naging matigas ang puso ko. Patawarin niyo po ako, naging rebelde ako sa inyo, tumalikod ako sa inyo. Pero ngayon, O Diyos, naniniwala ako na kayo, ang Diyos na nagkatawang tao, pinako sa krus, namatay, nilibing. Pero nabuhay muli para sa kaligtasan ko, sa kaligtasan namin. Kaya God, simula ngayon, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Hallelujah. Kapatid, receive the forgiveness of the Lord. Receive the salvation of the Lord. Kaya sa mga oras na to, para sa ating lahat, kapatid, anuman yung mga hesitations mo at mga what ifs mo na sinasabi mo, Pastora, paano kung i-reject ako ng mga masyesheran ko? Pastora, paano pag hindi ako pinansin? Kapatid, tandaan mo na word ni Lord ang isi-share mo sa kanila. Word ng Panginoon ang isi-share mo sa kanila. Makapangyarihan ang salita ng Diyos. It is enough to transform the people's lives. Kaya sa mga oras na to,
Can you raise up your hands ngayon? Come on. As we recommit ourselves to the Lord, na sinasabi mong, Lord, mabubuhay ako. I will keep on obeying you. And I will keep on sharing the word sa mga tao sa paligid ko. Jesus in the darkness over every enemy. I will speak the holy name, Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Oh, for the last time. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Oh, break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Sa mga oras na to, kapatid, hindi pa tayo tapos. Why? Kasi tandaan mo, hindi lang tayo pinaranasan ng kapatawaran ng Diyos. Hindi lang tayo pinaranasan ng pagmamahal ng Diyos ngayon. Hindi lang tayo natuto ngayon. Pero tandaan mo, kapatid, this is a challenge for us na mas lalong sumunod sa ating Panginoon. That is why sa mga oras na to, tandaan mo, kapatid, sa gagawin mong pagsunod kay Lord, na yung mga prayers mo, mag-share ka para sa pamilya mo, hindi mo ititikom yung bibig mo sa iyong mga kaibigan, mga kaklase, mga katrabaho, you will keep on sharing the gospel to them. Kapatid, tandaan mo, hindi ka nag-iisa sa laban na to. Because you have the Holy Spirit with you. Kaya anuman ang mangyari, dalangin ko ngayon, hindi tayo mapangunahan ng takot. Hindi tayo mapangunahan ng hiya. Hindi tayo mapangunahan ng ano pa mang pang-aapi ng kaaway sa atin. But I pray na ngayon ang simula ng empowerment natin mula sa banal na Espiritu, bibigyan niya tayo ngayon ng boldness, ng tapang, na anuman ang pagdaanan natin, the Lord is with us. The Lord will teach us. The Lord will lead us. The Lord will empower and anoint us. Kaya sa mga oras na to, can you raise up your hands? At I pray na matanggap mo ang pagkilos kayo ng banal na Espiritu sa buhay mo. Come on, God. I pray na ang mga kapatid ko pong ito, Diyos, may you continue to anoint us. May you continue to empower us. Oh, Holy Spirit, lead us. Holy Spirit, anoint us. Holy Spirit, bigyan mo kami ng tapang na sumunod sa kalooban mo. Hallelujah. More, 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 more of you, Lord. Come on. Magpapuno ka ngayon sa Panginoon. I-ready natin ang mga sarili natin. Let's find our confidence sa Panginoon. Yes, Lord. More of you, Lord. Hallelujah. For your glory, Lord. Nothing compares to the promise I have.
for giving us, come on, the best clap offering kay Lord. Thank you, God. Salamat, Panginoon, for restoring us. Excited kami na sumunod sa inyo. And we're excited to celebrate. Hallelujah. Come on, there's a reason to celebrate. Come on, once again, a great clap for our Lord. Come on. Sa mga nahuli po na kanilang tithes and offering, yung basket natin sila po sa harap. As we sing this song to God one more time. 1, 2, 3, sing! Tell the world that Jesus lives. Tell the world that, tell the world that, tell the world that He died for them. Tell the world that He lives again. Tell the world that Jesus lives. Tell the world that, tell the world that, tell the world that He died for them. Tell the world that He lives again. Come on, come on, tell the world about You. Come on, tell the world about You. Come on, church, one more time we sing. Oh, we sing for You, Jesus. Come on. Come on, we tell the world about You, Jesus. Hallelujah. Yung palakpak para sa Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Before we go, of course, we want to acknowledge Pastor Ruther is here. Yeah, naging speaker po natin siya kahapon sa men's conference. Salamat po, Pastor Ruther, for joining us in our worship celebration. Hallelujah. Bigay natin lahat sa Panginoon. Hallelujah. Lord, salamat po sa iyong salita na aming narinig. Pagpapakita ito sa amin, O Diyos, that if we want a revolution, Lord God, sa aming bansa, hindi ito kailangan ng dahas, hindi kailangan ng ano paman. Ang kailangan ng bansa namin, O Diyos, ay ang iyong salita. Lord, naniniwala kami, hindi lang sagot ang liderato ng bansa, bagong presidente o bagong nanunungkulan para mabago ang bansa. Naniniwala kami, O Diyos, ang kailangan ng aming bansa, katulad na nangyari kay Josiah, Panginoon, ay ang bumalik muli sa pagmamahal sa iyong salita at doon mababago ang lahat-lahat, Panginoon. Kaya patuloy namin, O Diyos, tinataas ang aming bansa sa series na ito sa buong Hunyo, Lord God. Pinapakita namin sa iyo, Lord, na hindi kung kani-kanino kami umaasa, hindi kung kani-kanino kami, O Diyos, sumasandal para mabago ang aming bansa, ang kinabukasan ng aming mga anak, kundi kami lamang sa iyo, O Diyos, naninikluhod. Dahil naniniwala kami, Panginoon, kung paano mong binago, O Diyos, inayos, Panginoon, ang maraming bansa nung sila ay lumuhod at nagpakumbaba sa iyo, Lord. Kung yun din ang gagawin ng aming bansa, babalik kami sa iyong salita, mararanasan namin ang pangako mo sa aming lahat at sa susunod pang generation. Salamat, Panginoon, sa ginawa mo at gagawin mo pa. At naniniwala kami, O Diyos, ang iyong salita na siya nagbibigay buhay at liwanag sa amin ang magka-guide sa amin sa pagtakbo, O Diyos, sa buhay namin ito. At naniniwala kami, Lord God, hindi mo kami pababayaan. Lahat-lahat sa amin, Panginoon, ipapakita mo kung gaano mo kami kamahal na hindi mo kami iniiwan at hindi mo kami pinababayaan. Sa mga oras na ito, can we join hands together as a church? Lord, ang simbahan po na ito, O Diyos, ay laging makikinig sa iyong salita. Hindi sa aming emosyon lang o hindi sa aming kaisipan lang. Lord, makikinig kami sa iyo. Kung ano man ang nakikita namin, Lord God, sa social media, sa dyaryo, sa news, at naririnig namin about sa aming government, Lord, ang gagawin namin unang-una, every time na makakarinig kami ng negative o ano pa man sa nangyari sa aming bansa, Lord, bilang kami isang simbahan, magkahawak kamay at kami
ay babalik, luluhod, at maninikluhod sa iyo. Lord, patuloy mong pagpalain ang aming bansa. At bilang isang simbahan, O Diyos, hindi magsisimula kung kani-kanino man ang pagbabago, magsisimula sa amin, O Diyos, bilang iyong simbahan. At naniniwala kami, Panginoon, sa aming pagsunod, paglilingkod sa iyo, hindi kami nag-iisa. Kasama ka namin, the full backup of heaven is with us. And also, Lord God, kami bilang magkakapatid sa iyo, Panginoon, ay sama-sama kami, Lord, hanggang sa iyong pagdating, Lord. Wala kaming ibang pakikinggan, wala kaming ibang susundin kung ano paman sa buhay namin sasandalan, kundi ang iyong salita. Salamat, Panginoon. Patuloy mo pagpalain ng bawat pamilya, ang aming mga anak, Lord God, yung mga nag-aaral po namin. Ingatan mo po ang aming mga estudyante sa mga nangyayari sa mga oras na ito. Panginoon, Lord, tinataas namin ng bawat magulang, Panginoon, mga tatay at nanay, Panginoon. Lord, sa lahat ng mga nagtatrabaho, nagbi-business, Panginoon. Lord, at kung ano pa man ang kanilang mga careers, Lord, ikaw ang makita sa kanilang mga buhay. Pagpalain mo po ang bawat isa. Kung meron pong karamdaman, ikaw po ang magpagaling sa pangalan ni Jesus. At naniniwala kami next Sunday, babalik kami sa lugar na ito. Hindi kami lang, we will invite our loved ones, our friends, mga katrabaho namin, dahil naniniwala kami ang iyong salita, hindi lang para sa amin, kundi ito rin ay para sa kanila, para sa aming lahat. Salamat, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Receive the blessings from the Lord. The Lord bless you. The Lord keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Lord, sa iyo po ang papuri, sa iyo po ang pasalamat. All glory belongs to you. In Jesus' name, amen. God bless us all. Magkamayan po tayo. See you next Sunday.